Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsunod mo gate sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayroon Pilipinas, mayroon Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Banabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mother, welcome sa isarbag edisyon sang pagpangalagal sang programa Balita Issue kag iban pa. Ano ko karon sang Lunes, Setyembre 29, 2025. Mabiyan inina ang ikalima kag katapusan nga Lunes karong bulan sang Setyembre 2025. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, labon sa Sabaklan, Antique, Capiz, Gibaras kag Iloilo, sumumang sa atong mga kulturan sa probinsya sang Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw taman sa isa ka mayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad online. Ang Radyo Pilipinas Iloilo mabatang live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa atong official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton sining nga pagpangalagad subong nga aga, tip sa aton sining nga pagahibaloon kag pagaistoryahan ang mga latest nga mga update bukan sa Pag-asa Iloilo. Subong man ang aton nga koneksyon sa Negros Occidental, ibaloon man aton mga biyan ang naging epekto sa nasambit na bagyo sa ila siniiya nga lugar. Earlier, mga biyan, nabatian ninyo mga reports sa atong mga kuptanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Tuhoy naman sa ringin epekto sa sining bagyo diri sa Western Visayas. Per latest reports sa DSWD mga biyan, naglabot sa masobra 355,000 individual sa rehiyon ang naapektuhan sang habagat. Ni ang ginpabaskog pa sa mga bagyong Mirasol, Nando kag Opong, nagdala sa pila ka mga pag-ulan, kanselasyon sang biyahe, kag pila ka mga damages sa infrastruktura kag agrikultura. Pasuplatan man naton mga biyan ang pila ka mga nagapanguna na balita nasyonal. At siyempre magakuha magkita mga biyan sa mga update gikan sa atong mga kupdanan sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Nagbalantayan ng mga biyan ang aktibidad sa presidente subong iyang Lunes.
Check na to ng aton sining mga balita gikan sa aton national o kuda mother unit ang DCRB sa Metro Manila. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga mga balita mga biyan, mag-check anay kita sa latest nga update sa lakat sang panahon. Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo kung may magahingabot pa nga bagyo antes magtakop ang bulan sang Setyembre. Nagano pa na ang lauman nga panempo sa labing nga adlaw sang aton sining nga semana. Oras sa Radyo Pilipinas, mga biyan, alas 9:09 sa aga. Radyo Pilipinas. Weather. Sa sining oras, kaupo natin sa piyak na linya to give us the latest update sa lakat ng panahon via Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Muna ang ating latest weather update para sa pong adlaw Monday, September 29, 2025. Easterly sa mga epekto sa bilog ng pungsod. Samtang diri naman sa Western Visayas, mag-experience ka ta sa fair weather conditions, pero wala man natin tinatura ang mga posibilidad sa mga isolated na pag-ulan, pangalat ng panag-og, tugas ang easterlies. Mahina tubtob makasarangan naman ang hangin natin yung mag-ahalin sa direksyon northeast to east, na magadalas ang makanay tubtob makasarangan sa pagbalat ng ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na putla kagi ng 5:39 AM pag magatunod ini 5:41 PM karon sa hapon. Pag muna yung ating latest weather update, halin din may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madam, ganyan salamat. Ma'am Leonor, clarify na natin, may mga weather disturbances pa ma'am within and outside Philippine area of responsibility nga posible magdala sa pag-ulan dari sa Western Visayas. Well, so far sir, wala man kita sa may na-monitor na any weather disturbance sa sila sa sagwas ng ating Philippine area of responsibility, sir. May we know ma'am sa atong sining mga area diri sa rehiyon, may mga area bala kita ma'am nga posible maka-experience sa pag-ulan in the next few days? Well, sasabong sir, ano man kita sa fair weather conditions sir hasta Friday, sir. Ayun, good news gid sa tanan nga mga kauturan naton nga nagaplano nga magbiyahe o kung maglagaw-lagaw subong iya nga semana. Lastly, Ma'am Leonor, ang imo sining mensahe sa aton sining mga tagpalamati. So, sasabong kay prevailing ang ating nga easterlies or ang mainit nga hangin halin sa may dagat Pasipiko. So, ang ating nga heat index so medyo mataas-taas na sa possible mga around 37 or to 41 degrees Celsius ang ating nga heat index. So, ano lang, ang mag-inom lang kada sa madamo tubig o magbalon ka sa madamo nga tubig magdala sa payong protection sa init. Ayun, Ma'am Leonor, madamo gyud salamat kag padayon. Salamat man sa kag maayong adlaw sa lawas. Alas 9:12 na sa aga from a very rainy week last week. Sa buong mga biyada lauman ang mainit nga paniempo sa digman sa update sa Pag-asa. Easterlies o kung ang mainit nga hangin gikan sa Pasipiko mga biyan. Mga pangibabaw diri sa aton nga rehiyon. Gani sa baylo nga preparar sa inyo sini nga jacket. No? Be ready sa inyo sini nga mga payo para sa mga nagapiner sa gwa sa ila sini nga mga puluyan sa malawig nga oras, sa mga nagapatial sa init sa tuwa sa karsada, sa mga sidewalk, mga traffic enforcers naton, ka mga sidewalk vendors, sa mga construction workers, moms and sirs, no? Magprupahuway from time to time, mag-inom sa mga tubig para likaw kita sa dehydration kag heat stroke. Alas 9:13 na sa aga,
Sa sining oras mga biyan, magakuha kita sa mga balita gikan sa aton mga kupdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Unahon naton update gikan sa city government. Sa sining oras, pagkakuha nato ng update ha, may mga pag-turnover sang patrol car sa ating kapulisan. Kung pila ang balor sa ni, kag kung ano nga mga police unit ang nakabenepisyo sa ni. Palo naton ang detalye sa balita sa live report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jay, may ara sing anom nga mga bag-ong Hilux patrol car nga gin-turnover ang Iloilo City Government sa aton siniya nga Iloilo City Police Office sa ginhiwat nga flag ceremony subo nga agad ra sa may Iloilo City Hall. Mismo si ICPO Director Colonel Kim Ligada ang baton no sang sining mga bag-o nga mga units sang patrol cars nga donate sa aton siniya nga city government para mapasanyog pa ang kampanya sa seguridad diri sa may bahin sa Iloilo City Jape. Ginpasalamatan ni Colonel Kim Ligada ang alkalde sa mga suporta nga ginhatag sa lokal nga panguluhan para mapasanyog ang kampanya kontra krimen. Suno kay Colonel Kim Ligada dako ini nga bagay sa crime prevention campaign sa aton siniya nga kapulisan. Kaya as much as possible ang gusto diri ni Colonel Kim Ligada nga hindi nga ang kapulisan naton sulbar sa krimen no. I mean hindi sila magtutok sa pagsulbar sa krimen nga natabo na kundi crime prevention gid ang ila siniya nga target nga as much as possible hindi na mag-umpisa pa, hindi na magsugod ang anuman nga sahi isang kriminalidad. Ini nga mga batch ng patrol cars, na ini, no? Na sunod na ini nga mga batches, kay previously may nahatag na nga mga patrol cars ang aton siniya nga city government sa aton siniya nga LGU. Kay kung matandaan, Jeep, si former Mayor Jerry Treñas, gindunganan niya, no? Ang ining offer sang DILG nga kung pila ka patrol cars ang mahatag sang DILG paagi sang una sa kay Secretary Abalos amo man ina ang igahatag sang aton sini nga city government kay ginagainaw-inaw pa no. Ini nga mga patrol cars bag-ong bag-ong unit gid no. So mapisanan ng aton sini nga kapulisan nga maglibot na gid sa aton sini nga syudad kay ang Iloilo City Jape na hibaluan aton kagina sa flag ceremony nga mag-host sang ASEAN sa tuig 2026. So isa ang Iloilo City, hindi ka man basta-basta mag-host sa ASEAN kung ang imong crime rate abi ang estado sa seguridad o unstable. Ang Iloilo City isa sa host, ang host gali sa 2026 duwa lang gid sa Western Visayas, Iloilo City kag Boracay Island. So isang Iloilo City kag ang Boracay may mga dignitaries kita from different countries nga abot diri sa Iloilo. Kag ang security preparation isa gid sa very important nga criteria nga ginatan-aw nga ang isa ka lugar maka-host sang ASEAN. So ini nga mga patrol cars ano kay Colonel Kim Ligada dako ini nga bulig sa ila iti mabalaan nga daan halin pa sa nagdigad no sang si former PNP chief Nicolas Torre pa mga 5-minute response sila ati ang vehicles isa gid na iya ka instrumento agon nga madasig ang pagresponde sa aton siniya nga kapulisan na jeep. Kung may kita no pwede nato mapabati dira ang acceptance sa speech kag pagpasalamat ni Colonel Kim Ligada sa turnovers ang sining mga patrol cars sa ICPO sa Iloilo City Government sa ginpatigayon ng flag ceremony. Award from the region because of the official of the situation with the Sudan, matauhan and
there are so many events that are being held here that we have secured and have been successful. And also, sa sunod na tuloy, we will be hosting the ASEAN Summit, no? After 9 years, no? That we have hosted this regional event for the ASEAN. Comes 2026, we will be again the host for these meetings. So this is a boost in our operational capabilities. And I think it's not the last time I have been in Mahabot. I think it's from the city government and the 6 of the Stafford Leaders and Captain Park from the LG, which is on the Northwest. So we really big boost for our preservation of the city. Sa amin, para sa amin, it's better to prevent than to solve them. Mas maayos yan mag-prevent natin at least may nakabo. So through these versions, security, ang mga pinag sa natin nila na nakabo. And sa collaboration sa leadership office, sa city government, ang ano, pagkakasko, sa official order, hindi po siguro na pagkakay kapag pag-sending pag Nabatian Jeep no si Colonel Kim Ligada nga nag-confirm kay nabatian naton siya nga ti bisan sa dason patuig ining ASEAN pero subong pa lang grabe na ang meeting preparation sang Police Regional Office 6 kay halin sa flag ceremony sa Campo Delgado dito pa to halin si Colonel Kim Ligada. So after dito siya ginag-receive sang sining mga bagong patrol cars kag dito sa Campo Delgado na istoryahan na mention ng mga advanced security preparation sa palaaboto naton nga ASEAN sa 2026. 2026 pa pero suno kay Colonel Kim Ligada part na ini no ining mga logistics na gina-provide sa aton si city government halin sa patrol, armas, tanan ng mga kinahanglanon sa pulis no ginahatag ina mga firearms sa nagligad mga ginpang turnover sa aton no mga pag-o nga patrol cars ang SWAT team may mga motorcycles pa sa nagliligad nga gintugyan sa aton siniyang ICPO para nga mapabaskog pagid ang seguridad naton diri sa may Iloilo City Jape. Ayun kabay nga ining mga bag-o nga salakyan no magapasandyo gid sa aton sining peace and order response diri sa syudad sa Iloilo kay hindi lango-lango dyan no ang palabuto naton nga aktibidad diri sa syudad kag ang kapulisan natin hindi bag-o sa amo sining eksperyensya kay kung di ko magsala it was in year 2016 sang nagparagbalay man kita sa ASEAN Summit kag hindi lang niya abi mga leader ang nagakadto diri even the investors may pila ka mga nagaupod para i-check do ang mga potential sa syudad kag sakto ina no ang aton sining pagpili sang venue para sa sining mga aktibidad nagapatimaan man no nga kayang-kaya sang syudad naton ang peace and order situation nga masigurado nga safe ang aton sining mga delegasyon sa ilang pagbisita ko kung pagtinar sa syudad sa Iloilo. Unta na naton Jeep may ASEAN sa wala dapat trabaho sa aton nga kapulisan gidya magbantay gid sila all the time kung ano ang level sang security nga gina-observe sa during ASEAN dapat nga amo ini ang mga standard no sa syudad sa Iloilo. Kung tanaw naton subong na appreciate ginaton kay ang mga patrol cars makita naton hindi nagaparada sa sulod sang compound no so amo gina ang objective kun nga ang ginhatag ginabi sang Iloilo City Government kay gusto ina nga makitaan nga mga patrol nga nagalibot nagaroving no ginabutang sa mga strategic place especially kung kagabihon bisan ipablinker mo lang na dako nga bagay na ang police visibility kay tianhon mo lang nakron kung ang mga bago nga units mo nakron kitaan mo ara mo lang sa sulod sang sa police station na nga naga-display no ina for security purposes wala sang rason na ang aton nga mga units sang kapulisan nga ti mapabilin da kag hindi mag-roving kay ti
well provided ang ila sining kinahanglanon na sa lakin labag o pwede kini kapanglagas ang mga kriminal no? Pwede kini makagwa ang makalibot roving diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo kag sa puntan-on mo jay pang Iloilo City no. Dako man nga bagay kag boost ina sa pananawon sa mga investors kung may ASEAN nabi makita nila ang mga patrol cars ng Iloilo City do hindi man datok-tokon do hindi na mga tama kadaan isa ina sa mga simbolo no sang full support sa aton sining LGU kay ti pag-uya mo bago ang unit kung bag-ong patrol mo pwede makapanglagas dasig lagan niya no. Kag ang impresyon man sang mga investors nga balaan man nila nga kita nila ang Iloilo City bilang isa sa mga progressive city sa bilog nga pungsod kag isa sa mga ginakadtuan diri kung ikaw turista magluwas sa mga pagkaon nga namitan ka kag mga view diri ang security isa gid sa gina-consider sa mga investors mga gusto magbakal properties condo mga units nga mailistaran sa Iloilo City. Number 1 ang security. Sa ila siniyang tanawon, masinig siya mabakal ko da pa na. Mabakal ko da building, mabakal ko da maput-up ko da negosyo, condo unit kay kanami da sang seguridad sa Iloilo City. So kabay pa ini ma-reflect sa ila accomplishment sa security Jib no. Dako ang krimen kagamay dapat equal ang treatment sang pulis na. Hindi kung sino to karon big time tong asawa ni mo sinigin snatch dakop dayon pero kung ordinaryo nga pangluyo bayan na lang sa blatter report no kundi dapat way ini nga ma-motivate sila kag mangin mapisan pagit ang aton sini nga kapulisan Jay. Ayun, ang wala pa man dyan natumod no kung diin ang possible nga area or venue for the summit diri sa syudad sang Iloilo pero kung balikan naton ang 2016 experience hindi ko sila dyan na dito na to sa may diversion area or sa Mandurao area ti subong ang gaisano ako nang isa sa mga area sa diversion no masami gigiratulaan sa mga ako gilaluntaran sang rambol kung ginagamo sa mga pamatanon kabay nga ang isa sa mga patrol nga ini maka-standby dito dyan sa nasambit nga area. Kaya mo gina ang goal no especially ang mga identified nga every weekend may mga linautay may mga grupo-grupo. So isa ina sa mga dapat gid nga matutukan sa aton siniya nga kapulisan ti sa speaking sang mga venue sang ASEAN ti balanta naman kung ano ang center permission dagko ng mga conference diri sa may Iloilo City nga mo gid ang destination ti may convention center kita ang mga hotels nearby sa sina ang mga lugar ara man dira ang delegasyon laban-laban ti wanaya no ang mga nagastay sa hotel nato na kung may mga ambasador nga magkadto na pipila pa na daan ka staff ang may ara sila so amoy na nga mga areas ang isa sa mga ginabantayan so depende na sa ICPO naton ang pag-identify kung ano kung sino ang mga police stations nga tagaan kag mas may need no sang sini nga mga patrol cars pero ang good news kag gina Jake kay silang ni Colonel Kim Ligada base dason bulan may ara naman kuno. Wow. Sa syudad Manhalin. Posible nga base sa Iloilo City ni Manhalin. Kaya wala pa matapos ang 2025 mo until December pa na. Kay batch by batch ina ang delivery, ang paghatag sa mga kagamitan sa aton siniyang lokal nga panguluhan. Magluwas pa nga ang PRO6 niya mo man sina kag ang DILG no nag-commit gid una no maghatag sang sina nga mga dugang nga mga salakyan, patrol cars kag mga equipment sa aton sini nga kapulisan na Jay. In all fairness, madamo ang nagdayaw sa aton sini nga ICPO sa 5-minute response sa nagligad kabay with the new and removal ni Ilonggo Chief PNP General Torre. Mapadayon ini sa gihapon dyan kiti nasura na ikaga nakitaan siyang mga Ilonggo nga kaya gid siyang kapulisan naton. So with this new vehicles kabay nga mas madasig pagid sa 5 minutos ang responde sa aton sining kapulisan. Dugang na naton jeep no sa mga curious kung saan ogid man ang ASEAN ministerial meeting. Ini siya hiwaton sa maabot nga bulan sang Pebrero hasta sa May 2026. So medyo malawig-lawig ini. May-ari sa Iloilo City may dito sa Boracay. Kagina na mention ni Mayor Treñas nga ang sa Iloilo City
Daw siguro mga 1 week siguro. Lawig-lawig iba na siya Ang dyan. Iloilo City. Ang sa Iloilo City, daw amo sina, no? Daw end of February, hasta sa first week of March, daw amo sina ang daw exact na mention ni Mayor Raisa. Kating iba na Why na mention dyan kung anong topic ang ila sining pag-istoryahan dere. Kaya daw kung ma-recall ko sakto sa nagligad ka 2016 may kanya-kanyang ministry ini. So kung nalipat ako kung anong specific ministry ang nagtupa diri sa aton. Daw wala pagid ka mention daw overview pagid lamang ini, no? Sa hosting sang Iloilo City sa ASEAN Ministerial Meeting from February to May 2026. Wala ta kabalo kung may iban pagid ng mga cities sa pungsod ang mag-host, pero diri sa Iloilo City ang na-mention to kagina ang preparation is sa the end of February to first week of month of March 2026 Jeep, no? Ang isa gid ka rason amo na, no, ang safety kag katahom sang lugar, so no, kay Mayor Raisa Triñas amoy na ang rason kung nga ang gimpili ang Iloilo City. Wala lang kita kahibalo, Jeep. Kung bala ang LGU nag-bid siya, no? Sige dito kamo o kung iniya desisyon sang national government prior sa paghambal mo yan, sige dito kamo ang investigation na ya kag ang surveillance, ang pag check sang area ya duty na sa aton nga mga iban nga mga ahensya kag gina-recommend nila sa babaw sa committee kung ano ang mga lugar nga top ano gid, no, ang security kag ang maayo nga venue ara ting Iloilo City. Wala gid kadula, no, every time nga may ara sing mga hosting sa mga dalagong events kasubong sining ASEAN Ministerial Meeting nga check. Madaming salamat, James, sa imong balita. Muna madulong nato nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mabiyan ang latest update gikan sa aton sining Iloilo City Government pag turnover sa bag-o nga mga salakyan sa aton sining kapulisan. Alas 9:30 na sa aga sa aton nga pagpanumbalik. Tigangutan naton ang aton koneksyon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PGRRMO. Ligagman pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimtim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Napapansin niyo ba ang mga nagsusulputang kwento online na may kasamang kahina-hinalang link? Sa pagdami ng online budol, pati ang scam maya't-maya'y nagpaparamdam. Huwag magpadala sa mga manloloko. Magbasang mabuti at maging mapanuri. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service.
Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:33 sa aga. Sige po nagpapabati na sa pagpalagad sa programa Balita Issue Kaliban pa. Sa sininga oras mabiyan, mga kapunaton sa aton sininga pagpalagad ang Deputy Manager sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Center. Sa Piyakalinya, we have our Suki, Sir Brian Larry Senyor. Sir Brian, good morning. Yes, Sir JP, good morning sa imo. Subungan sa tanang tagpalamati dira sa Radyo Pilipinas. Sir Brian, kamusta ka mo dira sa Negros Occidental? Subong iyan na yara na sa gwa sa Philippine Area of Responsibility ang ginbantayan natin ng mga bagyo. Yes, correct din, sir. No? So far, there is sa province of Negros ang aton nga mga na-record na flooding incidents as well man sa mga landslide incidents naton sa last Friday, Wednesday to Friday. So far nag-subside na gid siya sang over the weekend. And ang aton nga mga unpassable roads passable naman siya as of this time, Sir JP. I see. So, while we speak, sir, back to normal na gid ang kondisyon dira o sitwasyon sa panyempo sa Negros Occidental. Yes, correct, Sir JP. Ang aton nga province of Negros, subong no, fair weather na gid kag nagapakita na gid si haring araw sa subong nga mga panyempo. I see. Sir Brian, maybe no pila ang na-record naton nga naapektuhan sa sining mga bagyong Nando, bagyong Mirasol, and even ang latest ang bagyong Opong. Yes, so ang aton total na na-record, Sir JP, no, is total of 14 ka mga syudad kag munisipyo sa Negros Occidental. And total man sini nga barangays is ara sa 70 barangays. Kagang total natin na affected population is naglabot sa 8,659 ka mga pamilya o kung 33,397 individuals. Sa sina nga numero, Sir Brian, may mga evacuees pa bala kita nga tugtog karon nagapabilin sa sulod sang evacuation center. As of this time, Sir JP, tanan 14 ka aton nga mga local government units nagsirato na or nagdecamp na ang aton nga mga evacuation centers. I see. So wala kita major gid Sir Brian, no, mga major the displacement kiti kung balikan natin Biyernes lang tabo ang ining mga pag-evacuate, subong nakabalik na tanan. So, kung tanawon natin, do hindi gid tanto, sir, ang nangin epekto dira sa Negros Occidental when it comes to damages sa mga panimalay. Yes, Sir JP, no, kung lang tawon man natin, mostly man ang nag-conduct evacuation is for preemptive measures man, no? And hindi gid man amo nakadamo gid ang nag-evacuate ara man lang actually sa 1,000 families or 3,381 individuals total na siya sa 14 ka cities and municipalities. And sa damaged houses naman, Sir JP, actually may ara man ta na record ng mga damaged houses, a total of 5 man lang. Silay, EB Magalona, kag may isa ka totally damaged nga house sa Bago City. Pero mostly ni Sir JP is ara ni siya, no, due to strong winds ni sa mabaskog man nga ulan and light materials ni mostly ang naapektuhan nga itong mga panimalay. Sir, clarify lang natin sa damaged houses, 5 ang partially and isa ang totally, a total of 6. Yes, a total of 6 tanan, Sir JP. And ginaulat pa man namon, gina-official nga report man ni DSWD kay based pa lang niya sa DRRM na mga reports man nabato na. Hopefully hindi na magsaka, Sir JP, numbers. Praying gid, no, nga magapabili lang ang numero as of the moment nga ginaistoryahan naton. So, Brian, ang damage naman sa infrastruktura kag agrikultura, may na-report na bala mga kabaruhanan kag syudad sa inyong opisina? When it comes sa agriculture, Sir JP, naka-record kita di Moises Padilla sa ilang rice na total of 7 barangays. Ang apektado, 28 ka mga farmers. So ang total cost ni sang estimated damage cost is din sa 606,000
651 pesos. And as well man no, sa high value crops naton ang mga Moises Padilla gid sa gihapon, isa ka barangay, isa man ka farmer. So, estimated damage cost is 27,000 pesos sa gig. I see. Well, Sir Brian, no, we understand nga ang numero iya sa mga evacuees will most likely be the same in the next few days. Ining damage sa agriculture or infrastructure, sir, ginalauman pa na natin ini nga magsaka sa masunod nga minadaw. For infrastructure naman, Sir JP, kag-agriculture, for agriculture, maglaban-laban masaka. Pag ini siya based naman sa next update man ni Provincial Agriculture, no? So, ang expectaron natin, madugang pag ini, aside sa Moises Padilla, madugangan, gini siya mga LGUs pag in. And as well man sa aton man nga mga livestock, mga kasapatan natin, may na-record naman ta nga mga damages man, Sir JP. I see. Sir Brian, ang aton man nga pangayo siya nga panugyan sa inyo, kay ti magluwas nga may bagyo sa nagdigan nga semana, may sunog man nga naglungtad dito sa syudad sang San Carlos nga tamad man ka dako. Ano ang aton sini nga panugyan sa mga Negrense nga perhaps naga-expect gati tapos na ang fire prevention month daw laka na lang o kung minimal na lang ang pagluntad sa aton sini iya nga sunog? So amo na no nga aton man no nga panugyan sa aton nga mga Negrense is magbantay gid kita kag magaligmat sa any types sang disaster kay hindi tagid mapaktan bisan tigululan tuod Sir JP. Sakto na ano nga may ara kita gihapon mga fire incidents nga kaka-record. So amo man natis ang aton man nga mga kauturan is kampante man nga tigululan na, so hindi daw labo na bino nga makaagom pa ta sa mga fire incidents. Pero amo na gihapon possible gid gihapon kay di ang isa ka disaster hindi naman mapaktan. So ang amon man nga panugyan pagit is in kaso din man nga may emergency, unahon ginaton anay nga mag-dial sa rescue o kung dial 911 for all types of police assistance, medical services, and amo na sa JP naton man nga Bureau of Fire Protection included man in kaso nga kinahanglan. Ayun. Lastly, Sir Brian, ang imo sini nga mensahe sa tanan nga Negrense, no? Kaga padayon nato nga panugyan man sa mga malapit sa area sang Bangkon. Yes, Sir JP, no? So amo na on behalf man sa amon nga PDRM officer Miss Irene Del Protenia, ginapanugyan diri liwat namon nga sa provincial disaster nga when it comes sa bagyo, no, actually namo pagita per months na nagabot ng per months. So expect karon nato no nga ang mga low pressure, mga any weather disturbance dirigid na yon mahuyop naman pakadto sa aton sa Western Visayas, no. So amo na to sa si tropical cyclone Opong, amo na to una-una gid no nga dirigid na yon naglabay sa aton. So expect karon naton nga madamo-damo pa ni. Actually ang forecast ni Pag-asa man is may ara kita more or less 8 to 10 pa ka mga weather disturbances nga malabay sa antes matapos ang aton nga tuig. So padayon lang kita gihapon nga mag-monitor sa opisyal no nga mga talatapan sa gobyerno, lakip naman ang Pag-asa. Kag sa JP Plug paliwat ang among Facebook page no, Negros Occidental Operation Center. Pwede kita sa Facebook na maka-like and follow for the latest weather updates, Sir JP. Sir Brian, madamong salamat sa inyo sining oras kag impormasyon na haginhatag sa Radyo Pilipinas kag sa padayon nga paghatag sang update sa aton sining nga mga Negrense and even sa aton diri sa Radyo Pilipinas. Ililo for your words and works para sa bayan. Salamat gid kag padayon. Yes, thank you, Sir JP. Good morning, kag mabuhay ta sa inyo sa Radyo Pilipinas. There you have it, Babian, ang atong koneksyon sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kag suki natong mabisita to give us the latest update sa Negros Occidental. We have the Deputy Manager of the PDRMO, si Sir Brian Larry Sanyora. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:42 na sa aga. Update naman mga biyan sa kaso ng foot and mouth disease or hand, foot and mouth disease o walang HFMD sa probinsya sang Iloilo. Yung mga biyan halagsaka sang 500%.
Paridulong sa aton ang balita ko naton ang latest update coming from Lord Melian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Nagsaka, Lods, sa 500% ang kaso sa aton nga hand, foot, and mouth disease o kon HFMD sa probinsya sang Iloilo. Sa nakapitan natin, Lods, no, nga datos sang Iloilo Provincial Health Office, naka-record sang 2,637 kakaso sang HFMD ang probinsya as of morbidity week 38 ini o kon humanin January 1 to September 20, 2025. Kung ikumpara natin, Lods, no, sa pareho nga period sa morbidity week 38 sa 2024, nga may 423 lang nga kaso nagsaka. Gid, Lods, sa 523% ang kaso naton sini nga tuig. Nagapanguna sa may pinakamadamo, no, nga kaso sang HFMD amo ang syudad sang Pasig with 248, ginsundan ini sa Tigbawan with 153, Lambunaw nga may 152, Leon nga may 140, Kagtubungan nga may 117. Kagalabanan, Lods, sa mga nagka-HFMD no sa probinsya sang Iloilo ang yara sa edad 1 to 9 years old. So ang HFMD nato, Lods, isa ini ka balatian no nga masami nagaapekto sa aton kabataan kag naghalin ini sa coccidiovirus kag enterovirus family. So nagrapta ini pinaagi no sa hangin nga nagadala sa droplet o kung magpangatsi o kung mag-ubo ang isa ka tawo nga infected sang HFMD. So pwede man ini nga latnanay ang aton nga mga cases sang HFMD, Lods. Ayun, Lods, we know ang ining datos ginalauman pa bala nga padayon nga magasaka in the next few days or nag-amat-amat na ini panubo per latest nga monitoring sa aton nga IPHO. Yes, Lods, no. Makita naton sa datos diri no sa PHO naton, Lods, kalabanan abi sa mga LGU naton nagapulagid bot silingon gatsaka gid ya increasing gid ang datos sang aton no or ang data sang aton nga HFMD sa aton, Lods, nga 43 Lods nga LGU no. Halos tanan gid no, if not nga do nag-sustain lang, halos tanan gid ya, Lods, padayon ang pagsakat. Imagine, Lods, as of September 20 pa lang ini no until December pa abi ang aton nga monitoring. So probably, Lods, doon lauman naton nga magasaka sa gihapon ang aton nga cases ang HFMD. Amo na no nga ang aton man nga PHO nagapanugyan sa aton nga mga ginikanan dira nga kung may mga simptomas dira no ang ilang kabataan sa HFMD hindi anay no pag pagtuon o kung pa-eskwelahon o kung pagtuon sa mga daycares o kung sa mga playground ngakti kung kaisa, Lods, dira nagakalat nanay ang kabataan naton rason nga di nagasaka man ang cases ng aton nga HFMD kag ang masubot diri, Lods, kita mi iban sa kabataan naton, Lods, nga bisan sa sulod sa baba nila no kakatubuan ini sila sa blisters rason nga hindi man ini sila makakaon sang insekto. Mi ara nga ginahatag no, like for example magadto kita sa aton nga RHU o kung sa private doctor naton mi ara diri nga do ointment ka ginahatag sa aton nga kabataan para mag-lessen ang hapdi, pero usually, Lods, nagalawig ini no ang HFMD naton until 1 week ini siya ang symptoms or ang mabatsyagan sa kabataan naton. So kung ano kalawig man, Lods, kami ara dira sa blister sa sulod sa baba, amo man ang kalawigon sang antos nga hindi makakaon o kung makainom maayo ang aton nga kabataan. So usually, Lods, no, nag-ayo ini siya 7 to 10 days. I mean gali no 7 to 10 days ang minimal, Lods, na number of days. Minimal pala na so may tendency, Lods, nga maglawig pagit ini beyond the 10-day period. Yes, correct, ina, Lods. So depende. Kimi ara kita, Lods, no, nga nakita, Lods, nga even after gani nga nag-heal na sila totally no ang i-cite na nato nga example ang akon diri nga hinablos man. Despite no nga tapos na ang treatment sang bulong or ubos na ang ointment, nagapabilin sa gihapon ang scars or blisters. So that's why sa mga ginikana naton, make sure gid nga ang mga blister bala, Lods, wala sang tubig nga sulod kiti posible ini siya no nga isa man sa mga reason nga makalaton ang ining HFMD. So just in case, Lods, I don't know if you were able to ask this aton sining IPHO kung may mga tubig gid ban no kay tang iban daw ka tintar nga tudson. Is that recommendable nga pang tudson ina nga mga bitog-bitog? Yes. Ang ako na istorya diri, Lods, no, nga isa ka nanay actually no nagpahayag diri nga dapat hindi gid man pag itudson o kon ipabuswangon ini no ang blisters naton nga puskon siya no
ang ini nga mga blisters naton. So may ibang gid man, like for example sa ato nga sulalob gani lods. Kung masulalob kita ginakakas naton ina, kung makatol no kalot naton, so hindi ina siya recommendable nga obrahon lods. Lods, maybe no, sa mga natapikan kag nag-ayo na, no, totally healed na, may tendency ba nga matapikan pa sila diwat sa HFL? Amo na lods ang wala naton na pamangkot. So maas kita inawal sa interview naton with Dr. Rodney no, kung posible liwat sila nga ma-infect sang HFMD. So iklarohon nato ni na lods kung pwede pa sila maniwat matapikan sa HFMD. And another concern natin, Lods, kiti inibala ang first time amo gini kataas ang numero sa HFMD sa atong nga lugar, and if not no, may gina-develop na bala nga bulonggid nga parang totally matap na kaga as much as possible madala man siya sa bakuna bala Lods nga hindi na paghulaton nga matapikan pa ang bata, especially ako no, may ginikanan man sa isa ka baby, malikawan nga daan nga as much as possible beyond the exposure iya may panangga ang imo sa mga bata. Yes, di ba mangkot nato ina-lods kung may ara bakuna, so as of now wala kita bakuna intended for our HFMD. So kinahanglan kid diri lods ang doble nga paghalong no sa ato nga kabataan, especially sa kabataan nga baby pa no nga kita actually lods kita nga mga tigulang pwede kita mangi carrier sa sini nga virus, so paghalok naton sa atong kabataan kung kaisa mi risgo dira. So although nga sa mga kabataan na naton makita nga gagwa gid ya manifest gid ya ang mga signs and symptoms or makitaan naton, pero kita lods no nga posible adult pwede man kita matapikan sang sinino nga HFM. Lods, if you have the data, basi pwede mo kami mahatagan sang top 10 sang siniiyang HFMD para sa mga kauturan naton nga posible mahilig maglagaw-lagaw bala Lods sa kabanwahanan, kasi pwede nila malikawan anay o kung wala tamang gina generalize or gina-discriminate ang ini nga mga area, pero lakip bi sa paghalong amo ang paglikaw anay sa pag-expose man sa atong kabataan sa mga community nga may mataas nga kaso. Yes, ang LGU Lods nga may pinakamadamo nga kaso no sang HFMD sa province of Iloilo, syudad sang Pasig with 248, ang Banwa sang Tigbawan with 153, Lambuna 152, Leon 140, Tubungan with 117, Barotac Nuevo 108, Barotac Viejo with 91, San Rafael with 90, ang Badyangan Lods with 89, and New Lucena with 87. Kamunod sa Banwa sang Saragan Lods no, may ara man nga na record kita nga kaso 5 kabilog, pero ang Banwa sang Sara agara ya sa bottom, dala siya sa pinakamadam or gamay lang no nga cases, number 41 siya sa tanan naton nga 43 no nga LGU sa province of Iloilo. Talo pang dunlod sa nga hindi siya exclusive for one district. Yes. Ang top 10 naton halos tanan nga distrito may representative gid sa top 10. So halong gid sa aton sini nga mga ginikanan kag sa ila sini nga mga kabataan. Yes, amo nang always sa ginapanugyan no sang aton man nga Iloilo PHO no, ang aton nga doble nga paghalong lods no, pagpanghugas gid always sang kamot no, especially no sa mga parents naton dira kung mag change abis ang diapers ang kabataan naton, kiti after changing nagakampyot liwat sang kabataan, so much better gid nga maghalong kita kaglikuhan naton no ang ining pagpagwa sa kabataan naton kung sila may ara na sang simptomas sang HFMD. Lods, manamong nga salamat sa imo sini nga balita gikan sa Iloilo Provincial Health Office. Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. There you have it, Babian, ang latest update gikan sa Iloilo Provincial Government. Ang update, Babian, sa kaso sang hand, foot, and mouth disease. Alas 9:52 sa aga. Balik sa oras kinabilit sa ating siliga pagpangalaga. Diri ginabakuto matong edisyon sa bukadlaw sang Lunes, Setyembre 29, tuwing 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defante sa studio, at Mr. Rochelle Jones sa kahero sa transmitter. Ako na parang inyo ng inalaga, JP Hervas. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpabati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa.
diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.